Good read. Ito na nga inaantay ng lahat ang semifinals Then was a battle nito ngang alas Pilipinas at Vietnam. Alay sa Solomon, tinik sa Vietnam, lalo pa wala si Tuyin. Pag-usapan nga natin kung anong team ang mga lamang sa kanya-kanyang posisyon. Middle blockers, open spikers, opposite, at syempre mga libero, sino ang mas lamang, at syempre anong team posibleng manalo. Kaya bago ang lahat, please naman, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell for more valuable updates. Maraming salamat sa support. Magaganap nga ang laban ng ALAS Pilipinas versus Vietnam 1:30 PM ngayong araw, December 14, 2025. Kaya syempre supportahan natin ang ALAS dahil ang mananalo dito ay mag-a-advance sa championship. Kaya alam naman natin na matagal ang pangarap to ng ALAS Pilipinas na makapunta sa championship kapag SEA Games dahil palagi na lang battle for bronze ang kinakalaban at Indonesia ang kinakalaban ng ALAS Pilipinas every 2 years kapag may SEA Games. Ganun pa man, kayang-kaya nila kung tutuusin, lalo pa wala si Tuyin ngayon. At isa talaga sa tinik sa Vietnam ay ito si Solomon. Dahil na magharap sa SEA Volleyball League si Solomon at ang Vietnam, nang gagawa si Solomon. Kaya syempre, iba talaga kapag matangkad, lalo pa sa Black Kings. At atin naman ibigay kung anong team kaya ang posibleng manalo sa match na ito. Well, masasabi ko pagdating sa Black Kings, no doubt mas lamang ang Vietnam. Pagdating sa service, Vietnam pa rin. Pagdating sa opensa, well, dito halos same ang level nila dahil kaya rin makipagsabay ng ALAS, lalo pa kung maganda ang set, lalo pa wala si Tuyin. May T4 sa kabila, may Solomon naman dito sa kabila sa ALAS. Pagdating sa depensa ay halos hindi nagkakalayo. Medyo magaling din ang libero nito ngang Vietnam, ngunit kayang tapatan niya sa Reno at Katindig kung may laro sila ngayon. Kaya syempre, halos pareho lang magaling kapag sa depensa o digings. Kaya kung bibigyan natin ng porsyento na posibleng manalo, for me, sabihin na nating 55-45. 55 sa Vietnam, 45 sa ALAS Pilipinas. Dahil malakas talaga ang Vietnam kahit walang Tuyin, ganun pa man bilog ang bola. Kaya yan, balik ta rin ng ALAS Pilipinas, tiwala lang at kailangan nila ng support. Kaya guys, sa tingin nyo, kayanin kayo ng ALAS Pilipinas ang Vietnam ngayon na walang Tuyin? Pa-comment nga and pa-subscribe na lang for more valuable updates.